Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Amen. Praise God. Okay, sige po tayo makakaupo na mga kapatid. So, happy birthday sa mga nag-birthday nitong December. Palakpakan naman natin ang mga may kaarawan ng buwan ng December. At syempre, i-promote po natin yung December 23. Bago magtapos ang taon, magpasalamat po tayo sa Diyos. Meron pong gagawin silang praise, mass, ibig sabihin, papuri, pasasalamat sa Diyos. Pwede po kayong pumunta rito, 6:30 p.m. o kaya naman live sa FB natin. At pwede rin tayo mag-donate o kaya magbigay ng support financially para sa ating pagpapagawa ng bubong dyan sa gilid, mga kapatid. So, December 23 na po yun. And of course, December 22, yan po ang ating Christmas party. So, punta po tayo rito. Ganyan din. First service, second service, third and fourth. Tapos magdala lang po tayo ng pang-exchange gift. O magkano po ba exchange gift? Wala na po 50 nung araw pa yun, mga kapatid. Gawin naman natin 100 kasi parang isang taon pa lang ata akong pastor, gano'n na ang exchange gift Mga kapatid, 27 years na po akong pastor, baka pwedeng gawin na natin 100 pesos. Ano po? So, on Sunday na po yan, mga kapatid. So, let's celebrate. Amen? Tapos, hindi naman po ito sa pilitan, pero maganda, makiisa po tayo. Siyempre, alam naman natin talagang ang Diyos, talagang hindi nagkulang sa atin sa loob ng isang taon. Sa totoo lang, kaya tayo narito sa dami-dami ng problema, pero narito pa rin tayo, mga kapatid, yan po ay sa tulong ng Panginoon talaga. Hindi po natin pwedeng alisin yun. At lahat ng meron tayo, galing po yan sa Diyos. Lahat ng naranasan natin, lahat po yan bigay ng Diyos, mga kapatid. Kaya marapat lamang na pasalamatan natin. Papaano? Isa pang paraan, yung ginagawa nating 12 months, is 1 year times our age. Halimbawa, ilang taon ka na ba, Jess? 43 o 43 i-times mo yan sa 12 o magkano ang magiging niyan 516 o yan, magdadala ka ng 516 sa Sunday. Pasasalamat mo yon, pagkilala na ang Diyos ay talagang hindi nagkulang sa iyo sa loob ng isang taon. So depende yan sa age. O meron ba ritong age ng mga bata-bata pa rito? Si Kali, ang taon si Kali? 3 years old, 3 times 12, 36 pesos. Kung sasama si Kali. So gano'n lang po age natin, imumultiply po natin sa 12. So naniniwala kasi tayo na taon-taon na bigay sa atin ng Diyos, buhay ay talagang pinrovide niya lahat ng ating kailangan para mabuhay ang buhay na ito. Amen? So, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Of course, yung convention, suportahan po natin yan. Kaya kung may mga lumalapit sa inyo, lalo na yung mga kabataan, hindi po nang hold up yan. Baka may pinapipirmahan sa inyo, okay po yun. Pang-support natin sa financial kasi may bayad yung convention na 5,000 pesos. So, pwede rin kayo mag-sponsor kung gusto ninyo, isang kabataan. Kasi yan madalas ang may problema pagdating ng convention, mga young people. Pero nandiyan naman ang pagsisikap nila na makaipon. Kaya nagkakaroling, baka matapatan ang tahanan ninyo, labasin po ninyo mga kapatid, at may kasamang financial blessing siyempre. Yan po ay dadalhin nila pambayad sa darating na convention. Okay, so palakpakan natin si Lord. Yan. Christmas season, naamoy-amoy na ba ninyo? Pakiamoy nyo nga yung katabi ninyo kung amoy Christmas. Siyempre, pag Christmas, di ba, kainan yan, mga kapatid. Kaya, hindi man mapigilan, talagang madalas ngayon, haharap tayo sa mga masasarap na luto, masasarap na pagkain. Kaya itong isang lalaki, medyo namroblema siya lang, kasi mahilig kasi siyang kumain. Talaga naman. Kaya lang, namroblema siya dahil isang araw, nagbasa siya ng internet, nakabasa niya sa article na lahat ng kinakain niya ay masama sa kanya.
So, nalungkot siya, mga kapatid. Kaya nagpasya siya, sabi niya, sige, total, magbabagong taon, New Year's resolution ko na ito. Ano ba yung New Year's resolution mo? Mula ngayon, hindi na ako magbabasa ng internet. Ganon. So, lagi nating tandaan, itong aking ibabahagi sa inyo, ang tulong ay sa Panginoon talaga. Ang tulong ng Panginoon. Kasi kasama talaga sa buhay natin yung maharap tayo sa mga pagsubok eh. Hindi po pwedeng ang buhay walang pagsubok. Pag walang pagsubok, walang paglago, walang pagtuto, mga kapatid, walang pagpunlad. Kaya ang mga pagsubok, problema ay kasama yan mula nung nagkasala ang tao. Pinahintulutan na yan, sige, kasi nagkasala ang tao matututo rin kayo dyan. Are you following? Tatatag din kayo dyan kasi nandyan na talaga ang problema sa sanlibutan, mga kapatid. Siyempre, bahagi rin ng buhay natin, yung tayo ay may mga pangarap na gusto nating maabot. Ano po, sa palagay ko naman, lahat tayo ay nangarap, lahat tayo ay may pangarap. Kasama po yan sa buhay natin at kasama rin yung mga tao sa buhay natin. Sa pamilya man, yung asawa mo, mga anak mo, sa trabaho, mga katrabaho mo, sa negosyo, mga nakakasamuha mo, ano po, na mga bagong tao, kasama yun eh. Mga kapatid, mahirap kasi pumunta ka, paglabas mo sa loob ng bahay, wala kang kasama. Paglabas mo ng bahay, wala ka rin masumpungan tao. Mahirap tayo mabuhay na mag-isa. Kahit ang Diyos, nakita si Adan nalungkot nung siya ay nag-iisa lang na tao. Ano po, kaya yan, mga kasama sa buhay natin yan. Pero sa lahat ng kakailanganin natin dyan, mga kapatid, ano po, kailangan mo para masolusyonan ng problema, mapagtagumpayan ng pagsubok, yung kailangan mo para marating yung mga pangarap mo, yung kailangan mo sa pakikitungo sa tao, lahat ng tulong dyan, meron ang Diyos. Amen? At gusto kang tulungan ng Diyos dyan. Sabi mo sa katabi mo, gusto kang tulungan ng Diyos. Ngayon, dito sa Biblia, may pangalang Azaria. Azar. Hindi naman mga asar. Azaria. Alam niyo, ibig sabihin ng Azaria, ang Panginoon ang aking tulong. Sa Biblia, ang mga pangalan ay may mga kahulugan po yan eh. Itong Azaria, ano ang kahulugan niya? Ang Panginoon ang aking tulong. Pero sa babasahin ko sa inyo ngayon, sa ikalawang Kronika, Kabanata 26, talatang 1 hanggang 5, yung pangalang Azaria ay naging Uzziah. Ano naman ibig sabihin ng Uzziah? Ang Uzziah ay ang Panginoon naman ang aking lakas. Pero isang tao lang po yun, ha? Mga kapatid, ang ganda, no? Ang Panginoon na ang kanyang tulong, ang Panginoon pa ang kanyang lakas. So basahin po natin sa 2 Chronicles, chapter 26, verses 1 to 5. At ipinalit ng mga mamamayan ng Juda kay Amaziah bilang hari ay ang anak nitong si Uzziah na 16 na taong gulang. Siya ang bumawi, naging hari na, 16 years old lang ha. Tapos verse 2, siya ang bumawi ng Elat at ang muling nagpatayo nito matapos mamatay ang ama niyang si Amaziah. Si Uzziah ay 16 na taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 52 taon. Grabe 52 years na naging hari mula 16 years old. So 16 plus 52, 68 years old. Ang ina niya ay si Jecoliah na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa ni Uzziah sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Amaziah. Dumulog siya sa Diyos ng panahon ni Zacarias, na siyang nagturo sa kanya sa paggalang sa Diyos. Hanggat dumudulog siya sa Panginoon, binibigyan siya nito ng katagumpayan. Sino rito gustong magtagumpay? Taas ang kamay, gusto magtagumpay. Sa tulong ng Panginoon yan, mga kapatid. Okay? Pero ang tanong, saan ba tayo tinutulungan ng Panginoon? Mga kapatid, ayan. Ha? Saan ba tayo tinutulungan ng Panginoon? Marahil kung nakikinig kayo kanina, marahil naiintindihan nyo na kung saan tayo tinutulungan ng Panginoon. Unang-una,
ang tulong ng Panginoon ay sa tuwing may problema. Ang ganda niyan, mga kapatid. Sino rito walang problema? Wala kang tulong ng Panginoon. Ganun lang kasimple yan, ano? Yung mga walang problema, walang tulong ng Panginoon. Pero yung mga may problema, may tulong ng Panginoon. Amen? Kaya kung may problema ka ngayon, tutulungan ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, tutulungan ka ng Panginoon. So tingnan natin itong si Hosea, mga kapatid, sa 2 Chronicles 26 verse 7. Tingnan natin kung paano siya tinulungan ng Panginoon. Ang sabi rito, verse 7, tinulungan siya ng Diyos sa kanyang pakikipaglaban sa mga Filisteo, Meuneo at sa mga Arabo na nakatira sa Gur-Baal. Pangkaraniwan kasi siyempre ang problema ng mga kaharian noon ay yung mga kalaban nilang kalapit kaharian. Ganyan ang labanan noon, mga kapatid. Kaharian sa kaharian. Either sila ang sasakupin o kaya sila ang mananakop. So yan ang problema nila, yung mga labanan, yung kalaban nila na mga ibang kaharian, mga kapatid. Pero sabi rito, itong si Haring Hosea, for 52 years yan, talagang tinulungan siya ng Diyos. Amen? So ngayon, ganyan po yan. Tayo, hindi ko alam mga problema natin, pero tiyak ko, may problema tayo. Mga kapatid, ano man yan, pero sa totoo lang, meron din naman talagang walang problema. Siguro wala dito. Kasi yung una, na walang problema ay yung mga taong nasa sementeryo. Mga patay na. May patay ba rito? Wala, So, yan, yung mga yun, wala na pinoproblema yun. Tapos na patay na Kaya kung gusto nyo makakita ng mga taong walang problema, punta kayo ng sementeryo. Okay? Pangalawa, meron pa. Hanggang dalawa lang naman. Na klase ng tao na walang problema. Yung mga nakita ko, kasi natira ako doon kami Ate Norma, malapit kami ron. Sa 9 de Pebrero, nagkaabot pala kami yan. Sa Yabut compound ako, sa M. Cruz siya, Doon ba sa mental hospital? Yung mga may problema, sa isip. Yan, wala na silang iniisip. Hindi nila iniisip ang problema. Kasi may problema nga sa isip. Paano pa problema ang isip sa problema? Minsan nakatuwaan nga, may gwardiya ron, relax na nagbabantay sa mga may problema sa isip. Bukas yung gate. Sabi nung bata, Mamang gwardiya, hindi ba kayo natatakot bukas yung gate? Sabi niya, ay hindi. Hindi ba kayo natatakot na saktang kayo niyan o tumakas yan? Ay hindi rin, kung matitino yan. Hindi naman matitino yan, kaya hindi nila kayang isipin yon, mga kapatid. Yan, ganyan. Yan lang ang mga masasabi ko na walang problema. Kasi nakatira po ako dyan Hindi naman sa loob, labas Pero nakikita ko yung mga yan. Wala ka nga makikitang nakakunot ang noon doon Wala ka nakikitang parang ang layo ng tingin. Wala namang tinatanaw. Hindi, makikita mo nga pa sila, masasaya pa nga sila Pero tingin natin may problema sila, di ba? Pero sila naman, di naman nila iniisip yun, mga kapatid. Tingnan mo yung katabi mo. Patay na ba? Nasisiraan na ba ng isip? Matino pa. Kaya kung may problema ka, matino ka pa. Buhay ka pa. Amen? Pero gusto kong sabihin sa iyo, may magagawa pa dyan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may magagawa pa dyan. So, lagi lang natin tatandaan sa panahon ng problema, ang sabi po ng awit 46:1 ay ito. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Si Lord, hindi na kailangan maghanda pa, hindi na nagugulat pa, hindi na walang alam kapag tayo ay may mga problema. Ang sabi rito, kapag kayo sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng problema ninyo, ang Diyos daw ay nakahanda na. Amen? Nakahandang tulungan ka. Tayo minsan hindi tayo nakahanda sa problema,
pero ang Diyos pala nakahanda na sa solusyon. Di ba maganda yun? Di ba tayo, minsan nasa-shock tayo sa problem. Si Lord hindi na. Nasa-shock na lang siya kapag hindi tayo humihingi ng tulong sa Kanya. Ayan. Ano? So kaya mahalaga po na maintindihan natin na sa panahon ng problema, ang Diyos ay laging nariyan. Kasama natin siya. Minsan lang, pakiramdam mo parang malayo ang Diyos. Pero ang isang totoo, ikaw ang malayo. Ang Diyos kailanman hindi lumalayo sa atin. Ang pakiramdam mo, siguro, ikaw ang nalalayo sa Panginoon. Sa bawat suliranin, tandaan natin ang Panginoon ay laging pwedeng malapitan. Kaya kung may problema ka, ba't hindi ka lumapit sa Panginoon? Hindi tayo iniiwan ng Diyos sa panahon ng krisis, sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok. Siya ay palaging handang tumulong, kapatid. Ano? Nagbibigay siya ng kapayapaan at solusyon. At yung kanyang tulong, dumarating. Amen? Mabilis pa sa Shopee, Lazada, sa takdang panahon. Eksakto na kailangan mo ng tulong. Kaya si Lord, pag may problema ka, lagi mong alalahanin, may nakahandang tumulong sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya matutunan mo lagi ang lumapit sa Panginoon kapag ikaw ay nasa kalagitnaan ng problema. Pangalawa, kung saan tayo tinutulungan ng Panginoon, ang tulong ng Panginoon ay tumutulong sa pagtupad ng ating mga pangarap. So, kung tayo lahat may problema, lahat din tayo, alam ko, may pangarap din po tayo, mga kapatid. Yung lahat tayo, may mga ginagawang pagsisikap para marating yung mga pangarap natin. Lahat tayo, may mga layunin, sa buhay natin, sa bawat araw, lahat tayo naglalayong guminawa, naglalayong umayos, pangarap. Ano ba ang pangarap mo? Tingnan natin ito si Uzziah bilang hari. Ano ba ang pangarap ng isang hari? Para sa kanyang paghahari at nasasakupan? 2 Chronicles 26 verses 9 to 10. Ang sabi rito, pinatatag pa ni Uzziah ang Jerusalem sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga tore sa sulok ng pintuan, sa pintuan na nakaharap sa lambak at sa likuran ng pader. Verse 10. Nagpatayo rin siya ng mga tore sa ilang at nagpahukay ng mga balon na imbakan ng mga tubig. Dahil marami ang kanyang mga hayop sa mga kaburulan, sa kanluran at sa kapatagan. May mga tauhan siya na nag-aalaga sa kanyang bukirin at ubasan sa kabundukan at sa kapatagan dahil mahilig siyang magtanim. Ayan, noon pala may mga hari, mga mahilig mga plantitot, mga na talagang noon pa lang may hilig na, libangan na ang pagtatanim. Pero pansinin natin yung mga sinabi ritong pagpapatatag, pagtatayo, paghukay. Para saan lahat ng yan? May layunin po yun sapagkat ang bawat hari, siyempre, may mga pangarap din yan. Bagamat nando na sila sa highest position, pero may mga pangarap, hindi man para sa kanila, kundi para sa kanilang mga nasasakupan. Ano yun? Una, yung seguridad, siyempre. Kasi anumang oras, pwede silang lusubin ng kaaway. Proteksyon. Yan ang pangarap. Maprotektahan. Sagot ng hari ang kanyang mga nasasakupan mga kapatid. Protektahan din ng hari. Magkaroon ng proteksyon. Kanilang lugar, mga kapatid. Pangalawa, yung pangarap ng hari, siyempre, yung mapayapang buhay. Katiwasayan, siyempre, gera gulo nun sino ba gustong magulo? Sino ba rito gustong may gulo? Di ba? Wala naman, mga kapatid, di ba? So, kaya, hindi man maiwasan yan, pero iba yung kapayapaan na may seguridad sila, protektado sila, kaya walang pangamba, walang pagkatakot.
Yan ang mga pangarap ng hari. Ha? Pangatlo na makikita natin dito, siyempre, ang hari, nangangarap ding maging maunlad ang kanyang paghahari. Maging maunlad ang kanyang mga nasasakupan, maging maunlad ang kanyang mga mamamayan. Ano? Yan ang mga pangarap ng hari. Alam nyo, itong pangarap na ito ni Haring Uzziah, na proteksyon, itong payapang pamumuhay, yung pag-unlad sa buhay, lahat po yan nangyari for 52 years. Bakit? Malinaw po, mamaya mababasa natin, sa tulong ng Panginoon. Amen? Sa tulong ng Panginoon. I'd like to encourage you, mga kapatid, mahalaga po na may mga talagang pangarap tayo. Mahalaga sa buhay, may mga inaabot pa rin tayo, mga kapatid. Ano? May mga nais pa rin tayong marating. Ano po? Yung anumang sitwasyon natin. Bakit importante yon na meron pa rin tayong mga gustong maabot sa buhay, sa pamilya, sa inyong mag-asawa, sa mga anak mo, di ba? May inaabot tayo dyan, mga kapatid. Sa trabaho, kahit sa church, dito. Dito ba may pangarap kayo? Sa pagiging Kristiyano mo? Ano ba ang pangarap mo? Sa iyong relasyon sa Diyos, mga kapatid. Bakit maganda na meron tayong inaabot? Kasi nga, mga kapatid, sapagkat lahat tayo ay may magagawa. Dahil wala namang patay dito. Wala namang merong silang isip dito. Lahat tayo matino rito. Lahat tayo buhay pa. Kaya pwedeng mangarap, bakit? May magagawa ka pa. Amen? Sabi mo sa kanila, may magagawa ka pa. Buhay ka pa eh. Matino ka pa eh, kapatid. Kaya, anumang sitwasyon meron tayo. Kung ikaw may problema, mangarap ka ng solusyon. Amen? Kung ikaw ay nasa kahirapan, mangarap kang guminhawa. Bakit? Buhay ka pa. Pakikalabit mo yung katabi mo, buhay ka pa ba? Bakit hindi mo tignan? Bakit wag ka masyadong tumingin sa problema? Bakit hindi mo tignan yung solusyon? Huwag masyadong pagtuunan ng pansin yung kaguluhan, halimbawa, sa pamilya mo. Bakit hindi mo pangaraping meron kang maayos na pamilya? Bakit mo kailangang tignan yung kahirapan sa buhay mo? Bakit hindi mo gawing mangarap na guminhawa sa buhay? Kaya minsan, pumikit ka. Ipikit mo minsan ang mga mata mo sa problema, sa kaguluhan, at dumilat ka. Makita mo man yung solusyon, yung kaayusan. Di ba? Yung pangarap mo ay makita mo na, kapatid. Ipikit mo minsan, ganyan po yun. Naalala nyo ba yung si Elias ba yun, na may kasama siya na hinabol sila ng mga tauhan ni Jezebel? Nandun sila sa kabundukan. Paggising ng kanyang kasama, nakita niya napakaraming kaaway. Natakot siya. So ginising niya yung kanyang amo. At dahil natatakot siya, sabi naman ng amo niya, ba't ka ba natatakot? Hindi mo ba nakikita yung nakikita ko na mas marami tayo? Kaya ang ginawa niya, pinanalangin niya, takot na takot, sabi niya, sige, pumikit ka, at idinalangin niya. Pagdilat niya, nakita niya yung mga maraming ipinadalang tulong ng Diyos. Amen? Palakpakan natin. So, kaya minsan, kailangan, ipikit mo sa problema, masyado kang dilat na dilat sa problema eh. Mga kapatid, dumilat ka sa solusyon. May solusyon. Bakit? Sapagkat merong Diyos na handang tumulong sa atin anumang pangarapin natin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, mangarap ka. Nagkamali ka man, adi pangarap mong maging tama. Maitama yan, may mga pagkakamali man. Nagkasala, adi pangarapin mong makapanumbalik sa Diyos. Sa trabaho mo, nahihirapan ka na, mangarap ka, kapatid. Na hindi habang buhay ay mahihirapan ka sa pagtatrabaho. Pwedeng mangarap sa mga nagpapaaral, nag-aaral,
mangarap ka na matatapos mo rin yan, kapatid. Amen. Mangarap ka ng mga mabubuting bagay sa buhay mo. Tanungin kita, ano ba ang nagpapagising sa iyo? Ikaw ba'y ganado pang gumising? Ha? O yung iba ayaw nang magising. At ang prayer mo, Lord, sana kunin mo na ako. Huwag na akong magising. Ganito na lang mas maganda siguro. Gano'n na ba ang prayer mo? Buhay na buhay ka pa. May magagawa pa yan, kapatid. Importante lang, huwag mong alisin ang pangarap. Amen? Huwag mong alisin yung gustong pang maabot sa buhay. At yan ang magpagising sa iyo. Lord, bigyan mo pa ako ng panibagong buhay. Gusto ko pang marating ang mga pangarap ko sa buhay. Lahat ng mabuti, sasamahan ng Panginoon yan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya, anumang pangarapin mo, pagsikapan mo lang abutin yan. Kasi yan ang gustong-gusto ni Lord na tulungan. Yung mga taong punong-puno ng pangarap. Lahat po nangyari sa buhay kong magaganda, lahat nagsimula sa pangarap. Oo. Yung mga simpleng kahilingan, Lord, someday pangarap ko makasakay ng eroplano. Ilang beses na nakasakay ng eroplano, di mo ba? So, gano'n, no? Yan ang gustong-gustong tulungan ni Lord eh. Kasi ang ayaw ni Lord, yung mga tamad, na parang ayaw ng mangarap, ayaw ng kumilos, ayaw ng mabuhay, pag ganyan po tayo, wag tayong umasang tutulungan tayo ng Panginoon. Pero hanggat tayo ay nangangarap, sasamahan at tutulungan po tayo ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Yan ang hinahanap ni Lord, mga may pangarap. Tingnan mo nga yung katabi mo, nakakaramdam ka ba ng pangarap dyan? Alam mo, pangarap ko, hindi kita makatabi. Ganun ba? Ganun ba pangarap mo? Hindi ka tutulungan ng Panginoon dyan. Kailangan yan ay, lalo pag yan ay ayon sa kalooban ng Diyos, ay hindi po pwedeng hindi mo mararating yan. Kapatid, kaya mangarap. Patuloy na maghangad ng mga mabubuting bagay sa pamilya mo, sa inyong mag-asawa, mangarap ka, kapatid. Sabi nga nila, libre yan eh. Ang maganda rin nun, tiyak. Pag nakita ni Lord, ito maganda, may pangarap ito, yan ang gustong-gusto ng Panginoon eh. 'Di ba? Yung pangarap natin sa mga anak natin, yung pangarap natin sa trabaho natin, sabi mo sa Lord, sabi mo sa boss, pag tinanong ko, ano ba pangarap mo? Gusto ko, pangarap ko, palitan kita dyan. Someday, ikaw na ang nagnenegosyo. Mangarap. Tuloy mo. Lakihan mo. Bakit? Unang-una, ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. Tapos, ang Diyos natin, matulunging Diyos. Tumutulong ang Diyos eh. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tumutulong ang Diyos. Kaya sa mga nag-aaral, mangarap ka, matatapos ka rin. Pangarap mo yung mga gusto mong maging profesyon sa buhay. Tutulungan ka ng Panginoon. Maganda, may pangarap din tayo dito sa simbahan, mga kapatid. Tanungin kita, may pangarap ka ba sa pagiging Christian mo? O pangarap mo na lang na dumalo ng dumalo? Wag lang dalo ng dalo. Wag lang gano'n. Marami pang pwedeng mas magandang mangyari sa pagdalo. Amen? Basta ipangarap mo. Baka iba sa inyo, nahihiya ka lang. Sabi mo, Panginoon, hindi na lang ako mag-aartista, magpapastor na lang ako. Okay yun. Maganda yun. Ipangarap mo. Tulungan ka ng Panginoon. Baka isang araw, tawagin ka ng Panginoon at sabihin sa'yo na, halika na anak, magpapastor ka. O ganon. Amen? O gusto nyo na lang mag-artista. Hindi naman lahat ng pogit maganda ngayon, nag-artista, mga kapatid. Karamihan ngayon, talaga nagpapastor na. Kaya ako, iniwasan ko na mag-artista, mga kapatid. Puri ng Panginoon. Amen? So, basta ito lang ang tandaan mo. Ang sabi ng Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen! Hallelujah! Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawain
at ang iyong mga plano ay magtatagumpay. Ibig sabihin, huwag ka lang makakalimot sa Panginoon. Dahil siya ay tutulong sa iyo. Dahil siya ay handang tumulong sa iyo para sa mga pangarap natin sa buhay. So sa ating mga hangarin, lagi natin tandaan, malinaw, ang Diyos lagi nagbibigay ng tamang direksyon. Aalalayan ka, kapatid, kahit kakayahan nga Minsan nga, suko ka na, minsan nga, hindi mo na kaya. Pero hanggat kasi nandun yung pagnanais mo, yung hangarin mo, Lord, hindi ko na kaya, tulungan mo ako na marating ko pa rin itong pangarap ko. Tutulungan ka ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng lakas na kailangan mo dyan, mga kapatid, hanggang marating mo na ang iyong pangarap at sasabihin mo, purihin ang Panginoon. Amen? Ngayon pa lang, purihin mo na si Lord. Kaya huwag tayong matatakot na mangarap, mga kapatid. Lalo na kung yan naman talaga ay mabuti at ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay laging nagbibigay ng kalakasan at karunungan sa atin. So ano yung una? Saan tayo tinutulungan ng Panginoon? Kapag may problema. Pangalawa, tinutulungan tayo ng Panginoon saan? Sa mga pangarap. Gustong-gusto ni Lord dyan. Kasi ang may pangarap, nabubuhay, mga kapatid. Kaya ang Diyos ang buhay. Kaya gustong-gusto niya yung mga nangangarap. Pangatlo, saan pa tayo tinutulungan ng Panginoon? Ang tulong ng Panginoon sa mga pangangailangan ng tao. O anong ibig sabihin yan? Alam niyo kasi sa kaharian nung araw, paramihan ng tao. Pag marami kang mga tao, marami kang mga sundalo, nagpapakita ng lakas yun, strength yun. Pero pagkakaunti ang tao noon, ay mahina iyon, mga kapatid. Siyempre, ang labanan ng araw, tapatan di ba? Kaya, pansinin natin, isa sa ginawang tulong ng Panginoon kay Uzziah ay talagang pinarami ang kanyang mga naging kasundaluhan, mga kapatid. Kasi sa totoo lang, kailangan niya yun. Amen? Sa pagiging hari, mga kapatid. Ang tao noon, asset. Ibig sabihin, talagang kailangan ng mga tao noon, mga kapatid. Pasinin natin sa 2 Chronicles 26:11-15. May mahuhusay na sundalo si Uzziah na laging handa sa labanan. Sila'y binuo ni Jael na kalihim at Maaseya na opisyal sa ilalim ng pamamahala ni Hanania na isa sa mga opisyal ng hari. Ang mga commander ng matatapang na sundalo ay ang mga pinuno ng mga pamilya na 2,600 lahat. Dami Ang kabuang bilang ng mga sundalo ay 307,500. Sila'y mahuhusay sa labanan at handa sa pagtulong sa hari laban sa mga kaaway niya. Binigyan sila ni Uzziah ng mga pananggalang, sibat, helmet, kasuotang panangga ng katawan, pana at tirador. So, pansinin niyo ito, mga kapatid, alam nila na kailangan nila ang isa't isa. Mahalaga ang sila ay nagtutulungan. Marami sila. Kaya ang mga taong ito, mga kasundaluhan, pinoproteksyonan nila ang hari at ganun din ang hari ay binibigyan din ng seguridad ang kanyang mga kasundaluhan. Ibig sabihin, makikita natin yung magandang samahan dito. Talagang pinagpala sila ng Diyos. Tinulungan sila ng Diyos pagdating sa kanilang pagkakaisa, sama-sama bilang isang kaharian. Kumbaga sa nagpo-provide si Lord. Amen? Kasi totoo lang, kaya ka naman tulungan talaga ng Panginoon na bigyan ka ng mga tamang tao sa buhay mo. Kailangan mo kasi yan. Bakit? Lagi natin tatandaan, karamihan sa blessing natin ay konektado sa iba't ibang mga tao. Sila ay mga nagiging instrumento ng Diyos para gumanda ang buhay mo. Amen? Kaya may asawa. Yung asawa ay nagiging blessing sa kanyang asawa. Amen?
Gumaganda ang buhay ng asawa. Mga kapatid, sumasaya ang buhay ng asawa dahil sa kanyang asawa. Amen? Kasama yon. Kaya nga, kagabi, nakauwi na kami ng mga alas 12 na ata kami nakauwi kagabi. 12:30, something like that. So, pahinga ng 5 minutes, sabi ko kay Pastor Pia, kamusta ka? Masaya ka ba bilang asawang pastor? Sabi ko, are you happy as a pastor's wife? Sabi niya gano'n, yun naman, masayang-masaya ako. Nakita ko talaga nakangiti. Kasi tinanong ko yon pagkatapos kong bigyan ng love gift. Yung mga gano'n. Sabi ko, ito, sa'yo na. Kaya tinanong ko, masaya ka ba? Sabi niya, talagang masayang-masaya ako. Importante yun nagiging kasiyahan tayo ng ating mga asawa. Amen? Ibig sabihin, nagiging kasiyahan tayo ng pamilya natin. Oo, kailangan natin ng isa't isa mga kapatid. Gusto mo ba mag-isa ka lang sa bahay? Tapos paglabas mo ng bahay, mag-isa ka rin lang. Wala kang nakikitang tao. Ikaw lang. Di ba si Adan nalungkot? Wala siyang makitang kapwa niya tao at nakita rin ng Diyos yun, mga kapatid. Kaya dahil doon, lahat na ng karamihang blessing natin, nanggagaling sa iba't ibang tao na, mga kapatid. Halimbawa, sige, mag-aral ka, walang teacher. Di ba? Kaya mga teacher blessing sa mga estudyante. Amen? Kasi natuturuan sila. Halimbawa, sige, graduate ka na. Pumasok ka sa trabaho. Walang employer. Makapasok ka kaya ng trabaho. Walang tatanggap sa'yo. So, itong mga employer na ito, nagiging blessing sa'yo. Amen? Ganun yun lahat tayo, mga kapatid. Kahit dito sa trabaho mo, yung mga kaempleyado mo, ang hirap mag-isa ka lang na nagtatrabaho, mga kapatid, So, sa negosyo, sige, yung mga customer, sige, magnegosyo ka ng walang customer. Sino ang blessing ng mga negosyante? Mga kliyente, mga customers. Amen. Salamat din, may mga negosyante. Di po ba? Nagiging blessing sila sa atin kasi imbis na ikaw ang gumawa, sila na lang ang gumagawa. Binibili mo na lang yung damit na suot mo. Sige, ikaw ang gumawa niyan. Di ba? Hindi lahat marunong gumawa So, anong ibig sabihin nun? Ang isa't isa ay blessing sa bawat isa. Amen. Sabi mo sa katabi mo, blessing ka sa akin. Subukan mo walang katabi. Di ba? O kaya, walang pastor na magtuturo sa inyo. Kita nyo si Hosea, di ba? 16 years old, naging hari. Pero ano sabi ng Bible? Pero may nagtuturo sa kanya. Amen? Sino nagtuturo sa kanya? Si Zacarias. Tinuturuan siya na magkaroon ng paggalang at pagkatakot sa Diyos. Kasi kailangan talaga natin, mga kapatid. Kung walang Zacarias, paano mamumuno itong si Haring Osias? See? Ganun yan So, sa pamilya man, kailangan natin ng isa't isa. Blessing tayo sa isa't isa. Huwag mong isipin lang sila ang blessing sa'yo. Isipin mo rin ikaw ay nagiging blessing sa kanya. Amen. Sabi mo sa katabi mo, blessing ka. So, hindi lang ikaw ang ibe-bless. Ikaw din, mga kapatid. Ganon din dito sa simbahan. Kaya may pastor, sige, mag-preach ako rito, wala kayo. Di ba? Kayo ay nagiging blessing din sa akin. Lalo na pag nagpipreach ako, tapos nagsasabi kayo ng Amen. Blessing na sa akin yun. Yung pag nagpipreach ako patungkol sa Diyos, napapangiti kita, blessing na sa akin yun. Amen. Ganun napapabilis ang preaching ko. Kasi pag hindi kayo nag-amen, tapos hindi ka ngumingiti, isa lang ibig sabihin nun, more. Tapos hindi pa kayo pumapalakpak, talagang tatagal ang preaching ko. Palakpakan natin si Lord. Ibig sabihin niya, gusto nyo nang matapos. Hindi indikasyon yan, tatapusin ko na.
Di ba? Parang ibig sabihin, okay na pastor, malakas na ako, nakangiti na ako, okay na, uwian na tayo. Pwede na kung gusto nyo. O kaya, introduction pa lang, masaya ka na, pwede ng closing prayer. Ay, blessing na di ba? Nagiging blessing tayo. Yung mga leaders din ninyo, kaya kayo may leader, blessing yan sa inyo. Gagabay sa inyo yan, mga kapatid. Amen. Gagabayan kayo sa process natin. Nagsisimula na tayo sa process. Next year, simula na tayo. Aandar na yung proseso natin, mga kapatid, sa pag-unlad ng bawat isa sa atin. Okay? So, hindi lang naman mga leaders ang blessing. Mga leaders na nandito, yung mga dinidisciple natin, blessing din sila sa atin, mga kapatid. Kahit may mga pasaway, di ba? Okay lang yan. Natututo rin tayo dyan, mga kapatid. Kasi kapag may mga ganyan tayo, lumalabas din ang tunay nating ugali. Amen? Sabi ko kagabi, brother, ginabi na kami, hindi na kami nakapunta sa basketball championship. Napagkwentuhan ko lang, sabi ko siya, alam mo sa basketball, ang laro, kasi basketballista po talaga ako Alam mo sa basketball, kahit Kristiyano na ang larong basketball, dyan mo makikita yung tunay na ugali. Lalabas at lalabas ang ugali talaga. Mga kapatid, kahit Christian na, mabubuking mo. Ay, kala ko malago na. Bakit? Kasi sa basketball, alam nyo, diyan nasasaktan ka. Nababangga ka. Kaya nga sabi ng iba, kung ayaw mong masaktan, mag-chess ka na lang. Hindi mo maiwasang masaktan dyan. Sa basketball, minsan may mga tawag na mali. Alam mo yung tama. Sa basketball, minsan natatalo ka dyan. So, minsan hindi natin mga matanggap, mga ganon wala kasi naman perpekto. Diyan, paano mo hinaharap yon pag dumating ka sa ganon? Minsan di mo mapagilan, lumalabas yung totoo mong pag-uugali na makikita mo dyan. Ganon din talaga pag may mga kasama tayong tao. You cannot please everybody. Because no one is perfect. Hindi lahat sasang-ayon sa iyo. Pero yung mga taong hindi sasang-ayon sa'yo, anong gagawin mo dyan? Hindi na sila blessing? Blessing pa rin yan. Mga molding machine mo yan. Amen. Hanggat hindi mo nalalagpasan yan, ibig sabihin hindi ka pa lumalago sa ganong sitwasyon, mga kapatid. Naintindihan niyo ba ibig sabihin? Kaya kailangan natin ang isa't isa. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Sa ikal-uunlad ng buhay natin yan, mga kapatid. Pero sa totoo lang, hindi naman okay talaga yung may kasama kang pasaway. Hindi naman ganon. Asawa mo, pasaway sa'yo, asawa mo, magulo, mga anak mo, napapariwara, sa hindi maganda. Hindi, sabi ni Pastor, okay lang. Hindi ganon lang ibig ko sabihin. Pero lagi nyo tandaan, ang Diyos nagagawa niyang ihipuin yung puso ng bawat isa. Kaya niyang pihitin yan. Kaya niyang baguhin yan, mga kapatid. Kaya nga sabi sa Bible, kahit hari, nagagawa niyang baguhin ang puso, mga kapatid. Sabi nga, walang matigas na puso sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Lahat kayang baguhin ng Panginoon. At gusto ko ring tulungan ni Lord yan. At tulungan ka ni Lord na maging blessing ka. At tulungan ka rin ni Lord yung inaakala mong hindi blessing ay maging blessing sa iyo, mga kapatid. Tumutulong ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, tumutulong ang Panginoon. Kahit dito sa simbahan, kahit saan tayo naroon, mga kapatid. Sa sports nga, lagi kong sinasabi to, kung sakaling matalo ka, anong gagawin mo? Di ba? Naging prinsipyo ko na po na kung matalo ako, blessing ako. Bakit? Kung hindi ako matatalo, hindi siya mananalo. Amen? Paano pa ako matatalo niyan? Walang makakatalo sa akin, mga kapatid. Naintindihan ninyo? Kaya kung nanalo ka, pinagpala ka. Kung natalo ka, naging pagpapala ka. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya ang Diyos tumutulong, mga kapatid. Huwag nating kalilimutan yan. Siya ay laging nakahandang tumulong sa atin sa mga problema, handang tumulong sa atin na marating ang mga
pangarap, handang tumulong sa atin ng mga kakailanganin nating kasama sa buhay ng mga tamang tao, mga kapatid. Amen? Kaya, huwag kang titigil, kapatid. Sa totoo lang, pagdating sa pagtulong ng Diyos, walang hindi magagawa, mga kapatid. Pansinin natin yung naranasang tulong pa nitong si Haring Uzziah sa verse 15. Balikan natin yan. Ano sabi rito? At siya'y gumawa sa Jerusalem ng mga makina, nakatha ng mga bihasang tao, upang malagay sa mga muog at sa kuta upang maghilagpos ng mga pana at mga malaking bato. At ang kanyang pangalan ay lumaganap na mainam. Pansinin nyo to, itong talatang words sa huli. Sapagkat siya'y tinulungang kagilag-gilalas hanggang siya'y lumakas. Pansinin nyo mga kapatid, yung pagtulong na naranasan ni King Uzziah. Ano sabi rito? Yung tulong na kagilag-gilalas. Alam nyo sa ibang salin yan? Tulong na kamangha-mangha. Sino kaya rito yung nakaranas na natulungan ka ng Diyos na talagang kamangha-mangha, kagilag-gilalas? Sabi rito, marvelously helped. Marvelous? Alam nyo ibig sabihin nun mga kapatid? Yung, sa terminology natin yung makatindig balahibo. Yung talagang alam mong si Lord ang may gawa. May mga ganyan, mga divine intervention na talagang wala ka nang makita, pero ang nakita mo na lang talaga maliban sa Diyos. Siyempre, ginagalang naman natin yung siyensya, mga kapatid. Pero may mga pagkakataong kahit wala nun, napapagaling ng Diyos ang may karamdaman. At masasabi mo talagang ang Diyos ang may gawa. O ibig sabihin, yun yung tinatawag na marvelous help. Amen? Kaya mangarap ka ng malaki. Lakihan mo ang pangarap mo, kapatid, sapagkat magagawang tulungan ka ng Diyos. Kahit yung mga kamangha-mangha, kagilag-gilalas na tulong na kailangan mo, pwede mong hingin sa Diyos yan. Mga kapatid, huwag ka lang humihingi ng mga pangkaraniwan. Halimbawa, Lord, ingatan mo po ako. Sa araw na ito, pangkaraniwan na yan, mga kapatid. Lord, i-bless mo ako ng tagumpay sa work ko ngayon. Yung mga ganung prayer lang, mga kapatid. Bakit hindi ka humiling yung talagang sa tingin mo imposible? Pero sa Diyos, magagawa niyang posible. Yung mga kamangha-mangha na sa tingin mo na wala nang mangyayari, pero hihilingin mo pa rin sa Diyos na mangyari. Are you following? Ha? Sa totoo lang, very challenging talaga, mga kapatid. Kung ang Diyos gumagamit ng mga tao, tamang tao, para tulungan tayo, kasi si Satanas, gumagamit din kasi na parang tamang tao para tayo ay maipahamak. Pero sa tulong ng Panginoon, di po ba, natututo tayo magpakumbaba, maging mapagpatawad, at magmahal sa ating kapwa. Amen? So Ephesians 4:32, maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. Magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Ba't ko sinasabi ito? Kasi minsan talaga, mga kapatid, may problema ka nga, may mga dagdag problema pa. Ang ganda na ng pangarap mo, sinisira pa. Amen? Minsan akala mo okay, hindi pala. Pero sa kabila noon, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, magagawa niyang bigyan tayo ng tamang puso para sa mga ganyang mga tao na hindi natin nakakasama, sa mga mabuting mitiin at layunin sa buhay. Are you following? Laging yung tandaan ang Diyos pa rin ang nagpapadala ng mga tamang tao para maging katuwang natin sa buhay. Amen.
Kung merong mga hindi tamang tao, ang Diyos magpapadala ng mga tamang tao yan sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Mga tamang asawa. Ayan. Ibig sabihin, yung talagang kalooban ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Importante yun. Hintayin mo yan, kapatid. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hintayin mo yan. Ipapadala ng Diyos yung mga tamang partner sa buhay. Ngayon, may dalawang tanong lang ako, mga kapatid. Siyempre, yung una, paano natin makukuha yung tulong ng Panginoon? Ang Panginoon pala ay tumutulong sa may problema. Tumutulong sa mga may pangarap. At tumutulong sa atin na bigyan tayo ng mga tamang tao. Pero paano ko kaya? Kahit yung panalangin na yan na kagilagilalas, kamangha-mangha na parang lahat sinabi na wala nang mangyayari, pero yung hihilingin ko pa rin sa Panginoon. Ano po, paano kaya mararanasan yon, yung ganong tulong? Okay? Paano? 2 Chronicles 26 verse 5. Ano sabi rito? Paano naranasan ni King Uzzias yung marvelous help, kagilagilalas at kamangha-manghang tulong? Paano? Sabi rito, dumulog siya sa Diyos ng panahon ni Zacarias, na siyang nagturo sa kanya sa paggalang sa Diyos. Pansinin niyo to, hanggat dumudulog siya sa Panginoon, binibigyan siya nito ng katagumpayan. Hanggat dumudulog siya sa Panginoon. Sa ibang salin, hanggat lumalapit siya sa Panginoon. Hanggat hinahanap niya ang Panginoon. Hanggat nagiging tapat siya sa Panginoon. Ano pong sinasabi ng Bible? Binibigyan siya ng katagumpayan. Pinagiginhawa ng Diyos ang kanyang buhay at pagiging hari. Pinagpapala siya ng Diyos. Hanggat dumudulog. Hanggat lumalapit. For 52 years, ginagawa iyon ni Haring Uzzias. Kaya niya nararanasan ang tulong ng Panginoon. Lumalapit. Hanggat lumalapit ang Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Baka yung iba sa atin, tumigil na. Kaya ang ikalawang tanong ay ito. Again, ang unang tanong, paano natin mararanasan ang tulong ng Panginoon? Hanggat lumalapit ka. Natandaan niyo yung langis, walang tigil sa pagtulo, hanggat merong lalagyan. Amen? Ganun po tayo, mga kapatid. Hanggat dumudulog tayo sa Diyos, hanggat lumalapit tayo sa Diyos, makakaasa tayong tutulungan tayo ng Diyos. Amen? But the second question is this, paano mo naman mapapanatili ang tulong ng Panginoon? It is one thing. Paano mo mapapanatili? Bakit? Listen to this. Kasi pwede mong maranasan na pwede ring mawala. Ayan, yung iba naranasan mo minsan o sandali, pero nawala rin. Si Uzzias, 52 years experience. Kaya sabi ng Bible, habang lumalapit siya for 52 years, pinagtatagumpay siya ng Diyos. Habang dumudulog siya sa Diyos, for 52 years, napakatagal na panahon yan. Ako, ilang taon pa lang akong pastor, 27 years. Si Uzzias from 16 years old. In 52 years. Pero habang dumudulog siya sa Diyos, pinagtatagumpay siya ng Diyos. Pero tumigil ang tulong ng Diyos. Matagal na yon, mga kapatid. Paano? Ano ang nangyari? So, lala sa atin, mga kapatid, pwedeng naranasan mo ang Diyos. Pero pwedeng mawala. Naranasan mong pagpalain ng Diyos, pero pwedeng mawala.
Are you following? So ipinakita rito, 52 years ito. So ano ang nangyari? 2 Chronicles 26 verse 16. Ito po nakasulat, pero nang naging makapangyarihan siya, pinagpala siya ng Diyos for 52 years. Ano sabi rito? Naging mayabang siya. At ito ang nagpabaksak sa kanya. Hindi siya sumunod sa Panginoon na kanyang Diyos. Dahil pumasok siya sa templo ng Panginoon at personal na nagsunog ng insenso sa altar. Anong sabi nung unang mga talatang binasa natin? Naging tapat siya sa Diyos. Gumawa siya ng mga mabuti at kalugod-lugod sa Diyos for 52 years. But after 52 years, what had happened? Sumuway siya sa Diyos. May ginawa siyang isang bagay na ipinagbabawal ng Diyos. At ano po yun, mga kapatid? Yung pagsusunog ng insenso sa loob ng templo. Sapagkat hindi po gawain ng hari yun, ipinagbawal po ng Diyos na ang isang hari ay papasok sa templo at magsusunog ng insenso sapagkat yun ay ibinigay ng Diyos na gawain sa pari, sa saserdote. Mga kapatid. Are you still there? Babasahin natin. 2 Chronicles 26:17 to 18. Sinundan siya ni Azariah na punong hari. By the way, sabi ko sa inyo kanina, si Uzziah, the original name is Azariah, as a king. Pero this time, may another name, Azariah, which is a priest. Magkaibang tao. Amen? With the same name. Ibig sabihin, ito'y tulong din, mga kapatid. Pansinin natin, Azariah na punong pari at ng 80 pang matatapang na mga pari ng Panginoon at sinaway. Sinabi nila, Uzziah, hindi ka dapat magsunog ng insenso para sa Panginoon. Ang gawaing iyan ay para lang sa mga pari na mula sa angkan ni Aaron. Sila ang pinili ng Panginoon para magsunog ng insenso. Lumabas ka sa templo dahil hindi ka sumunod sa Panginoon, hindi ka pagpapalain ng Panginoong Diyos. Pansinin niyo ito, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng Azariah? Ang Panginoon ang tulong ko. Anong ibig sabihin ng Uzziah? Ang Panginoon ang lakas ko. Pero anong nangyari sa kanya, mga kapatid? Nawala ang tulong, nawala ang lakas. Bakit? Sapagkat nagkaroon siya ng pagsuway. Natandaan nyo si Samson? Na napakalakas na lalaki dahil sinasamahan siya ng Diyos. Pero dahil anong nangyari sa kanya? Natukso. Nawala ang lakas. Muli siyang naalipin ng kaaway. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpa-relax. Baka hindi mo na nararanasan si Lord, pero dati, danas na danas mo. Sa totoo lang mga kapatid, lahat tayo tinutulungan ng Panginoon. Kaya kung pinagpapala ka, huwag mong iisiping mas nakahihigit ka sa iba. Huwag mong isiping mas nakakaangat ka sa iba, mga kapatid. Maraming paraan na pagtulong ang Diyos. Kung ikaw binless ka financially, sa pananalapi, sa trabaho, magandang posisyon, at pagkatapos huwag mong isipin na parang ikaw lang ang tinutulungan ng Panginoon, pero baka ito namang kabila, pinagpala siya ng Diyos sa masayang pamilya. Masayang pagsasama bilang mag-asawa, yun ang blessing nila. Yun ang tulong naman nila sa Panginoon. May kanya-kanya tayong pangangailangan. Pero sa lahat ng yan, tinutulungan tayo ng Panginoon. Amen? Bakit natin sinabi yun? Kasi naging mayabang si Uzziah. Sa ibang saling, naging mapagmataas si Uzziah. Kaya paano mo mapapanatili ang tulong ng Panginoon? Kailangan mong magpakumbaba. Ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong kalagayan,
kailangan mo man ng tulong ng blessing o ikaw ay biniles ng Panginoon, wag na wag kang makakalimot sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. You need to learn to humble yourself. Kaya sabi ng 2 Chronicles 26:20-21, nang makita ni Azariah at ng mga kasama niyang pari na tinubuan ng malubhang sakit sa balat ang noo ni Uzziah. Nagmadali silang ilabas ito, hindi naman ito tumutol sapagat naramdaman niyang siya'y pinarusahan ng Panginoon. May malubhang sakit sa balat si Haring Uzziah hanggang sa araw na namatay siya. Ang pangit ng ending. Ay importanteng napapanatili natin ang tulong ng Panginoon. Huwag sana ang ganda ng simula mo, ang pangit ng ending mo. Bino mo na namatay si Uzziah, na sumuway sa Diyos. May sakit na ketong, tapos kinwarantin pa siya. Itinira siya, nakita siya sa isang bukod na bahay. Inihiwalay. At hindi pinayagang makapasok sa templo. Si Jotham na anak niya ang siyang namahala sa palasyo at sa mga mamamayan ng Juda. Let me conclude this, mga kapatid. For 52 years na pagiging hari ni Haring Uzziah, tinulungan siya ng Panginoon. No question about it. Why? Nakita natin, binasa natin, habang siya ay lumalapit. Sa ibang salin, habang siya ay nagiging tapat. Ibig sabihin, masunurin sa kalooban ng Diyos. Binibigyan ng kasiyahan at kaluguran ang Diyos. Hanggat ginagawa niya yon, tinutulungan siya ng Panginoon. For 52 years. But after 52 years, he disobeyed God. Ginawa niya ang isang bagay na hindi niya dapat ginagawa. Christians, leaders, tiyakin natin yung ginagawa natin, yung pinagagawa lang ng Panginoon. Pero nakalimutan niya ito eh. Anong naging problema talaga ni Uzziah? Mga kabat, alam niyo, naging problema lang niya talaga. Nakalimutan niyang ipanalangin, tulungan siya ng Diyos laban sa sarili niya. He forgot to pray for himself. Anong ibig sabihin natin yan? Kasi ito yung mahirap na mangyari sa atin. Ito yung pinakamahirap na pwedeng mangyari sa atin. Yung pinabayaan ka na ng Panginoon sa sarili mo. Ibig sabihin, ikaw na bahala sa sarili mo. Gusto mo yan? Sige, gawin mo na lang yung gusto mo. Ikaw na bahala sa sarili mo. Yung hayaan ka na ng Panginoon sa gusto mong gawin na lang sa buhay mo. Yung ikaw na kasi ang namimili, hindi na si Lord. O sige, total, ikaw rin lang nasusunod. Ikaw rin lang naman namimili ng gusto mong gawin mo sa akin at hindi mo na tinanong kung ano ba, Lord, ang gusto mong gawin ko sa iyo. Eh, ang pinakamahirap sa lahat, pabayaan ka na ni Lord sa ganon. Eh, sana magawa mo pa rin magpasalamat sa Panginoon kahit hindi sinunod yung gusto mo. Learn to thank God. Mas maganda yun. Na hindi ka nasunod, hindi dininig ng Diyos ang dalangin mo, sapagkat ang Diyos tiyak mabuti yan, walang nais yan kundi pinakamabuti para sa atin. Eh ang mahirap, yung pabayaan ka lang ni Lord. Yun ang pinakamabigat sa lahat. At the end of the day, anong sasabihin mo? After 52 years, anong nangyari kay Haring Uzziah? Anong nangyari sa mga ginawa niyang mga magagandang karanasan niya? Ayun, record na lang. Pero he died, namatay siya. Ang pangit ng ending. May ketong, pinalabas sa templo, namuhay na mag-isa. Kapag may mga hindi sana ibinigay ang Panginoon, alam nating may mas mabuting ibinibigay si Lord sa atin. Amen? Mas maganda yung ganon. Ipagpasalamat mo na hindi mo kaya ang lahat. Amen? Para na sa ganon, alam mong kailangan mo lagi si Lord sa buhay mo. Dahil hindi mo kaya lahat, malibang tulungan ka ng Panginoon. At ang isa pang mahalagang ipanalangin dapat sa Panginoon, yung tulungan ka sa sarili mo.
Bakit? May mga kahinaan ka eh. I-pray mo yon. At yung kaya mong gawin na ikasasama mo, ipag-pray mo sa Panginoon yun. Yun ang nakakatakot. Na kaya mong gawin ang isang bagay na ikapapahamak mo. Kaya maganda yung prayer ni Jabez, di ba? Pinag-pray niya na pagpalain siya ng Diyos, pero tulungan din niyang maingatan siya na hindi siya sumuway sa Diyos. Amen? Sana ipag-pray natin ngayon, Lord, huwag mo pong hayaan na ako na ang bahala sa sarili ko. Huwag mo sanang hayaan, Lord, na ako na nagdidikta sa'yo kung anong dapat mong gawin sa buhay ko. Kasi, pwede kang i-bless ni Lord. Pwede kang pagpalain ni Lord, but may tendency na makalimot ka sa Panginoon. Huwag mong kakalimutan yan. May tendency na mawala ka sa Panginoon. Pwedeng maging mabuti ang takbo ng buhay mo ngayon, pero may tendency na magpa-relax ka. At ayaw mo na ng mga magiging tapat ka sa Diyos, na kahit mahirap ay magtutuloy ka pa rin. Kaya ngayon, dumulog tayo sa Diyos. Kung ikaw ay may kahilingang kagilagilalas at kamangha-mangha, hilingin mo kay Lord. At kung sa tingin mo wala, magpakumbaba ka sa Diyos. At sabihin mo sa Kanya, Lord, tulungan mo ako sa aking kahinaan, na sana'y huwag akong makalimot sa iyo, Panginoon. Amen? Let us all stand up.